Nagbabala ang Department of Agriculture na posibleng pumalo ng higit 320 pesos kada kilo ang karneng manok. Bunsod pa po yan ang patuloy na sumisirit na presyo ng petrolyo dahil sa sigalot sa Middle East. Pero ang ilang nagbebenta, minabuting hindi na muna taasan ng presyo dahil wala na raw bibili. Yan ang maagang nilarga ni Laila sa Agora Public Market. Laila, kamusta na ba ang presyohan dyan? Diyan na lang! Hindi ko na kinakahit talaga mga presyo. Parang gusto ko na lang makitagpad dito. Dito ka na lang ilalabas yung sama ng loob ko. Kasi nga, grabe ha! Alam mo ba na tumaas by 20 pesos na naman ang presyo ng karneng baboy? Pero bago yan, bago tayo mangiyak-iyak dyan, mag-rundown muna tayo ng mga stable. Steady lang. Parang kayo ng jowa mo, di ba? Mag-rundown muna tayo ng mga stable na presyo. Mag-good news muna tayo bago dun sa mga tumaas ang presyo, okay? Sa ngayon, nananatiling stable ang presyo ng manok. Sabi nga ng mga nagtitinda rito, hindi muna nila itinaas yung kanilang presyo o hindi muna nila ipinataw yung, kumbaga, mataas na kuha nila ng presyo ng manok sa mga mamimili kasi kung itataas pa raw nila, di lalong tutumal ang bilihan. Yun nga kasi ang sitwasyon dito ngayon, matumal ang bentahan ng manok. Kaya nag-decide yung mga nagtitinda dito na wag muna silang magtaas ng presyo. Sa ngayon, ang presyo ng whole chicken natin ay nasa 190 to 200 pesos per kilo. At syempre, pagdating naman sa choice cuts, ito ay 200 pesos kada kilo. Pero wag ka! Ang pakpak na parte rin naman ang choice cuts, may sariling presyo at 220 pesos kada kilo kasi yun daw ang mabenta sa kanila. So kung kayo mag-chicken lollipop, ipiprito niya yan, ayan ha, 220 pesos kada kilo yan dito sa Agora Public Market in San Juan. Pagdating naman sa gulay, stable din, sabi ng mga nagtitinda dito at mga stall owners, sapat pa naman daw ang supply na ibinabagsak sa kanilang mga gulay dito, kaya hindi nila nakikita yung need, no, na magtaas ng presyo ng kanilang mga gulay. Pero wag ka! But wait! Kapag dumating daw ang Abril at nagtuloy-tuloy pa rin ang spike ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, wala na. Mapipilitan na rin daw silang itaas ang presyo ng kanilang mga gulay. So magsimula tayo sa nakakaiyak na sibuyas, 100 pesos yan kada kilo. Pagdating naman sa bawang, 160 pesos yan kada kilo. Ang kamatis dito ay 60 to 100 pesos kada kilo. Pagdating naman sa patatas, pwede ka nang mag-mashed potato dahil naglalaro yan sa 100 to 120 pesos kada kilo. Ang kalamansi, ayan, magkalamansi juice tayo. 150 pesos yan kada kilo. Pagdating naman sa siling labuyo, ayan, medyo bumaba na. Alala nyo, umabot sa 1,000 pesos to kada kilo. Ngayon, 180 pesos kada kilo na lang ang siling labuyo. At kung magsisigang kayo, yung pahabang green na sili, yaan naman ay nasa 100 to 150 pesos kada kilo. O, eto na. Humapit na kayo, ha? Sa inyong mga kinauupuan o kung saan man kayo kakapit. Kasi nga, di ba sabi ko sa inyo kanina, tumaas by 20 pesos kada kilo ang presyo natin sa karne. So, i-rundown natin yan. Mula po sa dating 320 pesos kada kilo, ang kasim ngayon ay nasa 340 pesos na per kilo. Ang pata, kamusta naman ang pagkikrispy pata natin at ang pagpapatatim? Mula sa 280 pesos ngayon, 300 pesos na po yan kada kilo. Sa mga bet ang pige, ayan, 320 pesos kada kilo yan noon. Ngayon, up by 20 nga, so 340 pesos kada kilo. Ang ribs na masarap ipangsigang, 300 pesos po yan kada kilo mula sa dating 280 pesos kada kilo. At sa mga piprito ng yempo o kaya naman maglelechon kawali, 420 pesos po yan kada kilo mula sa dating 400 pesos kada kilo. Kausapin natin si Ma'am Patty. Good morning, Ma'am Patty, na naglilista ng kanyang mga order. Tayo po ba'y matumal o okay kasyanan ang bentahan? Matumal. Matumal? Kasi nga po dahil ba tumaas? Mataas ang presyo. Okay. Tsaka parang bakasyon na rin. Oo. Tsaka talagang tumaas ang presyo ng baboy. 20 pesos, laki. By 20 pesos. Kailan Oo. po nagsimula yung pagtaas? Ngayon week. Itong week na to. Every other day ata. Plus 5. Tumataas. Pero
ano yung expected natin kapag nagtuloy-tuloy yung pagtaas din ng presyo ng produktong petrolyo? Ano yung foresight ninyo? Sa amin po, Aabot hanggang sa magkano? sabi nila, pag nag-abot ng, sabi nila 300 daw ang gas, hindi na namin alam kung paano namin pipresyohan yan. Siyempre, tataas yung sa, Oo. sa biyahe. Oo. Ay, hindi namin alam kung gaano kataas ang ilalagay ni ano nila, ipapatong nila sa amin eh. Oo. So, hindi ko pa masasabi kung magkano ang Paano ibigay nila. diskarte mo niyan kapag gano'n, di lalong tutumal? Paano Sa amin naman magdidiskarte? po, pag ganyan matumal, nagbabawas kami ng katay. Kasi kung dire-diretso kami magkakatay na malaki, mawawala yung puhunan namin. Oo. Di ba? Pero hindi kayo mapipilitan na rin kasi talaga kayo magtaas ng Ay, presyo. mataas eh, po no? talaga, hindi pwedeng i-steady namin Hindi sa isang kaya. presyo. Hindi kaya ng Oo, Kasi, powers. oo. Okay, eh, sige. mawawala po tayo. Thank you, Ma'am Patty. Ayan, maglista ka na dyan. Sana dyan man lang sa mga order-order na yan, makarami ka. So, ayun na nga, no, Angela Lalala, yun din yung dahilan magmamahal na araw na, kaya matumal ang bentahan ng mga produkto sa palengke, most especially yung ating karne. Pero pati nga isda, medyo matumal din. And tumaas lang naman ang presyo ng bangus at maya-maya by 20 pesos yung bangus, nasa 200 pesos na yan kada kilo. Ang maya-maya naman ay 250 pesos kada kilo ngayon. Yung tilapia, parang relasyon nyo nga lang din. Stable na stable lang. Ayan, ang presyo niyan. O, paano? Yan muna ang latest. May gusto ka bang ipapalengke? Angela Lalala, bibiliin ko yan para sa'yo. Nako, maraming salamat sa'yo. Laila! Mga kapatid, Angela Lagunsad Castro po para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan. Mag-follow at subscribe na sa social media pages ng News 5.